Ang pogi, oh. Artist tayo. It's your girl, Jai, mga ka-chill, and welcome back to my channel. Sa mga pumupunta dito at sa hindi, welcome to my channel. Charot. So, for today's episode, mga ka-chill, it's our day 1 Cebu series part 3. So, andito po tayo sa third attraction natin within the day. After Labay in the Sky, mga ka-chill, ito po ang pinuntahan natin, ang Temple of Leia. So, it's the same place na sa Busay City po rin ito. From Labay in the Sky, it's like 6 to 10 minutes drive. Kalapit lang sila. So, ito na nga po, mga ka-chill, tourist attraction din ito ng Cebu City, and actually one of the most visited attraction din dito sa Cebu, called the Temple, the Taj Mahal of Cebu, dahil po it is also a museum for the great love that never ends after death. O diba, gusto nyo yun? Pagawan kayo ng museum na ganito. Sa mga nakakaalam at sa mga hindi nakakaalam, trivia, charot. Ang may-ari po nitong Temple of Leia is siyempre ang family nila Ellen Adarna. It is owned by Teodorico Soriano Adarna and Leia Adarna, and of course yun po yung grandparent ni Ellen Adarna. So ayun na nga, mga ka-chill, this is built for his late wife Leia Adarna. Ang pagkakaalam ko, their marriage lasted for more than 5 decades. O diba? Grabe, ang tagal. So sabi, it symbolized the undying love and never-ending devotion of Teodorico to his late wife. So, sana all na lang talaga tayo at mapagawan tayo ng ganito. Ayan na nga, mga ka-chill. Actually, meron na palang may band na ditong kumakanta. Pag nag-ikot-ikot ka dito, meron na po magsiserenade sa inyo na band na kumakanta ng mga love songs, ganyan. O, diba? Bongga. Dati, mga ka-chill, wala po ito. I myself, I've been to this place many times dahil nga po taga Cebu po ako. And every time may mga friends akong bumibisita sa Cebu, dinadala ko po sila dito. This time, I noticed na may marami na pong bago, like yun nga po yung band na kumakanta, nagsiserenade sa mga bisita. And meron na pong restaurant dito, pero this time, mga ka-chill, nung pumunta kami, hindi na po kami muna kumain sa resto kasi kagagaling na po namin ng lunch sa Labay. Pero next time, itatry po natin. Ang pagkakaalam po, bago lang po yun. Hindi ko pa po napuntahan. So next time, hopefully, ang pangalan po ng restaurant nila is Restaurante Teodorico. Itong place na ito, mga ka-chill, syempre, overlooking the Cebu City pa rin. Nasa top po ito ng Cebu pa rin. At makikita nyo po talaga yung skyline ng Cebu. This is very nice during the night time kasi makikita nyo po yung mga lights. And I think hanggang 7 o'clock lang yata sila ng gabi dito, or 8 if I'm not mistaken. May entrance fee po ito na 150. Tapos sa vehicle 100 yata, if tama ako. Pag tama ba ako, nakalimutan ko na, mga ka-chill, actually. And 30 pesos for motorbike. So, ayun. Nung pumunta kami, there were still some constructions being done kasi pinapaganda po talaga nila ang lugar na to. So, hopefully next time, pag napuntahan natin, makakain na po tayo sa resto nila and mas maganda na po yung area. Ayun, mga ka-chill, diba? Ang ganda. It's overlooking the city and pwede kayong mag-chill. I actually encourage you to go ng medyo hindi in the afternoon kasi mainit po ito pag afternoon po kayo pumupunta. Pero actually this was afternoon during the time. Kaya lang medyo makulimlim po yung araw na yon, umuulan. Medyo hindi po siya mainit. So wala po siyang araw. Kaya hindi po siya mainit kahit in the middle of the afternoon. Pero pag pumunta kayo, pag mainit ang panahon, saan na lang yung sunset. So maganda po ito sa sunset, mga ka-chill. Talagang great view talaga yung experience ninyo. Nag-enjoy kami, myself, mga friends ko. First time nila actually sa pagpunta dito. And they were really,
they were impressed sa view at nagandahan naman po sila. Proud po ako from Cebu na meron kami attraction na ganito. And kayo mga ka-chill, pag hindi pa kayo nakapunta sa Cebu, this must be in your bucket list. Puntahan nyo po talaga ito. At pumunta po kayo sa area na to. Marami na po attraction dito sa Busaya. You could actually go in one day. So, meron na po ditong mga, yung Labi in the Sky nga po. Tapos yung mga, flowers, mga resto din, mga Japanese restaurants is along this place as well. So, it's one way to go. Pag nasa Cebu kayo, isang bisitahan lang to in a day. So, mapupuntahan nyo na po like 3 to 5 attractions within the area po. I hope mga ka-chill, nag-enjoy kayo sa ating Cebu series. Marami pa po tayong gagawin at marami pa po tayong pupuntahan sa aming series na ito. So, watch out for that and keep shining, stay beautiful, and stay chill, charot. So, I hope you enjoy it. Till next time mga ka-chill, and bye!